Trust the Lord. Trust the Lord, oh my soul. Trust the Lord, oh my soul. And all that is within me, trust His holy name. Thank the Lord. Thank the Lord, oh my soul. Thank the Lord, oh my soul. And all that is within me, thank His holy name. Now let us sing. Praise the Lord. Praise the Lord, oh my soul. Praise the Lord, oh my soul. And all that is within me, praise His holy name. And all that is within me, praise His El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Through your love and through the Ram, you saved the son of Abraham. Through the power of your hand, you turned the sea into dry land. Through the outcasts on her knees, you are the God who really sees. And by your might, you set your children free. El Shaddai, El Shaddai, El Elyon Adonai. Age to age, you're still the same. By the power of the name, El Shaddai, El Shaddai, Erkam Kana Adonai. We will praise and lift you high, El Shaddai. Praise God. Praise Yahweh. Thank you, Lord. You are El Shaddai. You are the Almighty One. We praise you. We bless your name. We magnify your holy name. Through the ages you made it clear that the time of Christ was near. Though the people could not see what Messiah ought to be, though your words contained the plan, they just could not understand. Your most awesome work was done through the frailty of your Son. Thank you, Holy Spirit. We bless your name. I will praise you till I die. El Shaddai.
Praise God. Praise Yahweh. Hallelujah. Ama naming Diyos na banal, makapangyarihan ka sa lahat. Ikaw ang Diyos na mabuti. Ang Diyos na hindi nagkukulang sa amin. Ang Diyos noon, ngayon at magpakailanman. Ikaw ang nagpapasikat ng araw, nagpapapatak ng ulan. Ikaw ang Diyos na tumawag sa amin sa lugar na ito. Karapat-dapat ka sa aming pagsamba. Karapat-dapat kang parangalan, dakilain, pasalamatan sa kabutihan mong ginagawa sa aming buhay. Muli nagpapakumbaba kami ngayong araw, lumalapit kami sa iyo. Ang dalangin namin minsan pa po, samahan mo kami. Pagpalain mo itong aming pagtitipon. Naniniwala kami na itinalaga mo ang araw na ito pang kami katagpuin. At pagpalain mo ang hanging dumarampi sa aming katawan, ang sikat ng araw na ang bawat masinagan nito magkaroon ng kalakasan, kagalingan sa lahat ng uri ng kanilang karamdaman. At higit sa lahat, ang kapangyarihan ng mga salita mong dadampi sa aming puso. At dito simula sa mga salita mo, makakamta namin ang aming pinakamimithi sa araw na ito. Sa iyo ko buong pusong ipinagkakatiwala ang mga susunod pang sandali. Sa pangalan ng bugtong mong anak na si Jesus na aming tagapagligtas, ibinabalik ko sa iyo ang papurit parangal sa ngalan ng Ama, Anak at Espiritu Santo. Amen. Purihin ang Panginoon. Ng Panginoon nagdiriwan sa pagdating niya, nagagalak ang aking espiritu. Kristo ay narito na, halilitan ay iwasan na, tayo ay tutulungan niya. Tanging lakas at pag-asa naririto sa tina, nakahandang tulungan ka. Alleluia, lagi na siya ang kasama sa hirap man at ginawa. Purihin ang Panginoon, si Kristo ay narito
Praise God. Purihin natin ang buhay na Diyos. Malakas na palakpak para sa Panginoon. Magandang hapon sa ating lahat. Buhay bang Diyos? Taas kamay ang naniniwalang buhay ang Diyos. Muling purihin ang Panginoon. Sinong naniniwalang ngayong araw ay may gantimpala ang Diyos? Amen. Kumusta na po kayo? Thank God, I am blessed, happy and Prosperous talaga. Magaling na, Mayaman pa. Matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Amen! Di ko masimulan. Kasi may problema ang aking outline. Napakabuti ng Diyos, no? Sayaw kaya tayo ng isang masayang awit. thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Thank God! Thank God, ako'y mayaman. Lahat na mayayaman! Sumasayaw at umaawit! Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God! Thank God, happy, pag-ibig ko'y Pakikumusta katabi! Thank God, I am blessed, Happy! happy and prosperous talaga. Talaga po ba? Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God! Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God! Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Bata man matanda! Ay matanda, lahi may magkaiba. Pag narinig ba niyang salita, sasabihin mong ibang-iba kaysa iba. Happy and prosperous talaga. Amen! Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Tunay nga po na happy tayo Thank lahat! God, ako'y mayaman at matalino pa. Sige po, sumayaw po ang lahat! Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God, happy, pag-ibig ko'y wagas na. Pag kay El Shaddai! El Shaddai, sa kanya nagbigay. Sabihin natin! Siksik-liklik ang maapaw ang buhay! El Shaddai, ang sinunod mong tunay. Champion! Happy and prosperous talaga. Kapatid, kumusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Talagang talaga! Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God! Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God! Thank God, happy, pag-ibig ko'y Minsan wagas na. tapat kay El Shaddai! El Shaddai, sa kanya'y nagbigay. Ano po? Siksik-liklik umaapaw ang buhay. Amen! El Shaddai, ang sinunod mong tunay. Champion! Happy and prosperous talaga. Kumusta ka na? Thank God, I am blessed, happy and prosperous talaga. Salamat naman! Thank God, ako'y mayaman at matalino pa. Thank God! Thank God, ako ay marangal at matuwid na. Thank God! Thank God,
Happy and prosperous talaga. Happy and prosperous talaga. Sabay-sabay. Thank God, I am blessed. Happy and prosperous talaga. Magaling na, mayaman pa, matalino, matuwid, marangal, wagas ang pag-ibig, malaya, payapa ang kalooban, maginhawa at matagumpay! Amen. Ramdam ko ngay gagawing mabuti ang Diyos ngayong araw. Amen. Tunghayan natin ang mabuting balita. Sa araw na ito, somewhere in Isaiah chapter 40, verses 8 to 10. The grass withers and the flowers fall, but the word of our God endures forever. You who brings good news to Zion, go up on a high mountain. You who bring good news to Jerusalem, lift up your voice with a shout. Lift it up, do not be afraid. Say to the town of Judah, here is your God. See, the sovereign Lord comes with power, and he rules with a mighty arm. See, his reward is with him, in his recompense accompanies him. Let's clap our hands together for the glory of God. Sabi ng ating sariling wika, oo, ang damoy nalalanta at kumukupas ang mga bulaklak. Ngunit ang salita ng ating Diyos ay mananatili magpakailanman. Ang Diyos ay narito na umaakyat sa tuktok ng bundok. O Sion, magandang balita ay iyong ipahayag. O Jerusalem, sumigaw ka at huwag matakot. Sabihin mo sa mga lungsod ng Huda, narito na ang iyong Diyos. Dumarating ang Panginoong Yahweh, nataglay ang kapangyarihan, dala ang gantimpala sa mga hinirang. Mga minamahal na kapatid, ang mabuting balita ng ating Panginoon. Salamat sa inyong malakas na palakpak na may kagalakan, nakitang-kita ang saya. Kitang-kita ba? Huwag kaligtaan maging masaya, sapagkat ang kagalakan ay mabisang gamot at nagbibigay ng kalusugan. Sinong gustong maging malusog? Huwag kaligtaan ang nagagalak. Yan ba ngayon ang nagagalak dito? Pakitingnan ng katabi kung nagagalak talaga yan. Maliwanag ang sinasabi ng Bible. Ang kagalakan nagbibigay ng ginhawa at kalusugan. Pero sa mga malungkutin, tingnan mo ng katabi. Sa mga malungkutin, unti-unting namamatay. 1 year ago, nandito ako noon, 1 taon nang nakalipas. Mula noon, hanggang ngayon nang dumating ako, tinitingnan ko kayo, hindi nagbago. Pinagbabata kayo ng Diyos eh. Naniniwala kayo sa sinasabi ko? Pinababata kayo ng Lord? Nananatili kayong bata doon eh. Alam nyo kung anong katibayan? Na batang-bata kayo lagi? Sa upuan nyo pa lang, batang-bata kayo palagi. Hindi nyo ba napansin yan? Tingnan nyo yung mga upuan nyo. Huwag lang dito sa mga choir. Diyan oh, mga batang-bata yung mga upuan nyo pa lang eh. So ngayong hapon, aralin natin at silipin the great
greatness nature of God's Word. Sabihin po ninyo, greatness nature Greatness of God's Word. Ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Parang delay yung action na, no? Okay, sige, para makabuelo kayo, pwede na po kayong batiin muna yung katabi. Ha? Ano bang kaguluhan mayroon dyan? Batiin mo muna yung katabi mo, sabihin mo, katabi, tabi. alam mo ba Alam mo ba? kung anong petsa na ngayon? Ano pa isa na yun? Ano? 90. Ilang araw na lang ang nalalabi ay ano? Pasko na. Pasko na? Kita nyo, mas inuna nyo pa yung Pasko? Anniversary na! Kaya batiin mo na agad yung katabi mo, katabi. Happy anniversary, Merry Christmas. Bakit ko alam? Nag-retreat na kayo eh. Kailan ba yung retreat nyo? Nandito ba ako nun? Opo. Ayaw nga. So, ito ngayon, bahaging ito. O yan, sige, makakaupo na kayo. Pangit na yung tingin nyo sa akin eh. Simulan na natin ngayon, part na of preparation ng ating anniversary at Paskong mangyayari. Kaya hanapin muna natin ito, unahin natin ang kadakilaan ng salita ng Diyos. Sa ating tinunghayan, ang key verse natin, ang verse 8, everything on earth will pass away. God's words will endure forever. Sabihin po ninyo, everything on earth will pass away. Will pass away. Ang dating dito sa akin, pasaway. Pass away. Pass away. Everything on earth will pass away. Pass away. Lilipas. Kukupas. Mapapara. Mawawala. Pero ang salita ng Diyos mananatili magpakailanman. Salamat ulit sa malakas yung palakpak. The purpose of this topic is to show the enduring power of God's Word. Ay upang ipakita ang walang hanggang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Alangan ako na ang preach, ako pa mag-amen. Kung sang-ayon kayo. Para ipakita sa atin ngayon dito na ang salita ng Diyos ay walang pagkupas. Ang kapangyarihan nito from the beginning of the start, hindi magmamaliw. Kaya dapat mulang panabikan na marinig palagi ang salita ng Diyos dahil wala itong pagkupas. Amen. It is living and powerful. Ito'y buhay at makapangyarihan. Authoritative and enduring. Effective in fulfilling God's purpose. Ibig sabihin, bawat plano ng Diyos ay matutupad at magaganap. Amen. Ngayong araw, anong pangako ng Diyos ang gusto mong matupad sa buhay mo? Lahat. Yung nagsagot ng lahat, in general, no? Sigurista ka.
Kalawkawin nyo ang kalooban nyo. Ano bang pangako ng Diyos ang gusto mong matupad ngayon sa buhay mo? Walang gayahan. Huwag kang magtanong sa katabi mo. Ikaw, sumalansang sa puso mo. Mayroon ka bang karamdaman? Taas kamay ang may karamdaman. Yung isa, nahiya pa sa karamdaman niya, sabi niya, sinong gustong gumaling? O kanina, pinatataas ko sinong may karamdaman. Nahiya kayo. Ngayon, sinong lahat gusto gumaling? Lahat nagtaas. So, doon lahat may karamdaman. Sino ulit gustong gumaling? O di may karamdaman nga talaga. So, asahan mo na ngayon. Yes, lahat ng may karamdaman, matutupad ang pangako ng Diyos na pagagalingin ng lahat ng may karamdaman. Pero parang konti lang ang pumapalakpak, ano? Okay. Matutupad at magaganap ang mga pangakong salita ng Diyos sa buhay mo ngayon. Sabi ng Hebrews chapter 4 verse 12, says that the Word of God is alive and powerful, like a double-edged sword that can penetrate the between soul and spirit, joints and marrow, to discern the thoughts and intentions of the heart. Ang salita daw ng Diyos, buhay. Ang salita ng Diyos, buhay, pero ang mga kausap ko, parang walang kabuhay-buhay. Ang salita ng Diyos ay buhay. Amen. Makapangyarihan. It's like a double-edged sword. Magkabilang talim. Tumatagos ito sa pinaghihiwalayan ng iyong mga kasukasuan, bukong-bukongan, lahat ng paulit-ulit. Pinaghihiwalayan ng kaluluwa, ng espiritu. Nakakataho ito ng mga iniisip ng tao. Ano ba yung nakakataho? Anong binibili? Taho yun, taho. Naririnig ko kaya dito, yung binibili? Nakakaalam. Nakakabatid. It sounds like discernment, nadi-discern. Kaya naaarok niya, nalalaman niya kung ano yung mga sikreto mo ngayon dyan sa buhay mo, na kinatatago-tago mo, nalalaman ng Diyos yan. Walang makapagtatago sa paningin ng Diyos. Whew! Amen. May kapangyarihang tumagos. Makikita niya ang mga nakatagong lihim ng tao. May kakayahan siyang arukin ang mga panloob natin sa loobin natin. Pati binabalak mo ngayong araw, alam ng Diyos. Amen. Alam ng salita ng Diyos. Kayo ba may mga nasa kalooban ngayon? Now, the greatness nature of God's Word. Ito yung kadakilaan, mga kapatid, ng salita ng Diyos. Living and active. Buhay at mabisa. Sabi niyo po, mabisa. Mabisa. Ano po bang ibig sabihin ng mabisa? Effective. In English. Anong ibig sabihin ng effective? Mabisa. Okay. Familiar na ako sa inyo sa translation na yan. No? Di ba? Pag sinabing mabisa, saan ina-apply ang visa? Anong sa passport? Immigration ba ang usapan natin? Mabisa. Powerful. Saan ginagamit yung mabisa? Ay kung may sakit ka, mabisang gamot.
Sabi ko, visa, may visa. Oh, may passport daw. Because God's word is alive and active, all, tandaan, all who are dead in a human life will be brought to life through His word. Kung ang salita ng Diyos ay buhay, lahat ng patay sa buhay ng tao ay bubuhayin sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Amen. Lahat ng patay sa katawan ng tao. Ano bang mga patay sa katawan ng tao? Kasalanan. Patay ang sinasabi ko. Ano ang patay sa katawan mo? Ako, unti-unti nang patay ang buhok ko. Ano? Yung mga ugat-ugat nyo, naggangamatay na. Hindi naman. Baka mayroon pa dyan, patay na kuko. Ay, nako. Yan. And sometimes, ang namamatay-matay na sa'yo, ang pananampalataya mo na ilang taon ka na sa gawaing ito, kung kailan tumatagal, saka namamatay ang pananampalataya. Na dapat yan, naghahanap yan ng salita ng Diyos. Kasi yung namamatay mo ng pananampalataya, pag nakapakinig yan ng salita ng Diyos, nabubuhay ang salita ng Diyos. Nabubuhay ang pananampalataya mo sa Diyos. Amen. Dead. Everybody say, dead. Dead. Dead means what? Patay. O nga, translate ulit. Ang galing ng mga estudyante ko dito. Dead, those inactive. Oh. Ang patay, yung inactive. Ay, Ate Ani. Spiritually, which one are the dead and human life? Alin ba ang patay sa buhay ng tao? Death is state of being alive physically, but alienated from God's spiritual life. Ano pong ibig sabihin? Nakikita mo buhay. Tingnan mo nga yung katabi mo. Buhay, di ba? Physically, Buhay ang bulsa ko. alive. But alienated from God's spiritual life, hiwalay sa Diyos yung kanyang relasyon. Bigla kayong nangalumbaba. Ito ang muling lalapatan ng buhay na salita ng Diyos. Amen po? A person can be physically alive. Healthy, malusog, buhay, no? Engaging in a worldly activities, yet dead to spiritual realities. Wala nang kagalakan sa kanyang pananampalataya. Kumbaga, ginagawa na lang niya ang lahat dahil obligasyon. Minsan parang nakukonsensya ka lang. Aattend ako ngayon kasi nakakakonsensya, baka mapano ako eh. Amen po? Amen. Pag nag-absent yan mga isang linggo, tutuluyan na yan pangalawang linggo. Pangatlong linggo yan, parang nag-aalangan na yan eh. Pasilip-silip muna yan. Papasok ako pagka nag-i-start na. Kasi may mga pangyayari na pag matagal ka nang nag-absent, parang nanlalamig ka na din. Dahil pag dumating ka sa gawain, sasalubungin ka ng isang kakilala mo, ang isasagot niya sa iyo, aba, anong bang nakain mo? Bakit nakarating ka? Sasabihin mo naman, sabi mo, kasi marami akong sakit, marami akong karamdaman. Sabi nung kaibigan mo, yan kasi ka-absent mo. Parang sinabi mo na mapagparusa ang Diyos sa mga pala-absent.
Pero hindi rin naman natutuwa ang Diyos. Kung wala ka namang kadahidahilan, wala ka. Amen po? Amen. Tandaan natin, sabi ni Pablo sa mga taga-Efeso, nadamay ang mga taga-Hong Kong, Kabanata 2, talata 1, noong unay patay kayo dahil sa inyong mga pagsuway at sa mga kasalanan. Nung una, patay tayo. Ewan ko kung ako ulit ang mag-amen. Sige po. Sige, Pauls. Amen, Pauls. Amen. Amen po ba? Nung una, patay tayo eh. Wala tayong buhay dahil sa ating kasalanan. Ang kabutihan ng Diyos, dahil sa kanyang mga salita, unti-unti tayong nabuhayan. Unti-unti tayong nagkaroon ng buhay. Through a spoken command and demonstrates the active power of God's word in action even when not physically present. Ang salita ng Diyos, mga kapatid, may kapangyarihan. Mula dito ngayon sa lugar na to ng Saikong, kung mayroon kang hihingiin sa Panginoon na lapatan ng kanyang mga salita at pangako na nasa bansang Pilipinas, gagawin ng Diyos at tutugunin ng Diyos ang kahilingan mo. Amen po? Amen. Sinong may mga panalangin sa kanilang mahal sa buhay? Okay, pakinggan nyo the case of centurion in the book of Matthew chapter 8. Jesus, the living words. Si Jesus daw ang buhay na salita. Healing the centurion's servant. Nang pinagaling ni Jesus ang alipin nitong centurion. Everybody say centurion. Centurion. Ingat kayo, baka ang masabi nyo sinturon. No, Kapitang Romano. Sa Matthew chapter 8, no, sabi ng centurion, Kapitang Romano, lumapit kay Jesus at sinabi, pagmamalasakit sa kanyang alipin. Imagine, kung ikaw yung alipin, yung amo mo, yung boss mo, ang lumapit kay Jesus para sa iyo. Amen. Kailangan gumanon. No? Malasakit sa kanyang alipin. Sabi niya, Guro, yung aking alipin ay halos mamatay. May sakit, may karamdaman. So namanhik siya na kung mapupuntahan, kung matatouch ni Jesus, gagaling. Pero alam nyo ba ang sagot ni Jesus? Nung sinabi niya na yung alipin ko na iniwan ko, naghihingalo, sabi ni Jesus sa verse 7 ng Matthew chapter 8, paroroon ako, pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Amen. Paroroon ako, at pagagalingin ko siya. Amen. At kung yan ang assurance ni Lord sa iyo ngayon dito sa Saikong, kung nasaan ang inihingi mong panalangin sa kanila, at naririnig mo yung bulong ng Diyos, paroroon ako sa Pilipinas. Amen. Paroroon ako sa pamilya mo. Amen. At sabi niya, pagagalingin ko yon. Amen. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan. Sino nga yung kapitan? Centurion. Centurion po, hindi na ang barangay. Sabi niya, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan po ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Sabihin lang ninyo. Amen. Di mo na kami, Lord, di mo na ako, Lord, pwedeng puntahan kasi hindi ako karapat-dapat. Mayroon din akong mga nasasakupan. Pag inutusan ko sila, sinusunod ako. Kaya hindi ako, Lord, karapat-dapat na puntahan ninyo. Sabihin lamang ninyo, gagaling na ang aking alipin. Amen. Sabi ni Jesus, nakahanga-hanga na taong ito.
Naikot ko na ang Hong Kong. Naikot ko na ang Jerusalem. Andyan pa ba kayo? Naikot ko na ang Israel. Wala pa akong nakitang ganin klaseng pananampalataya. Hinangaan ni Lord ang centurion. At sinabi ni Jesus sa kapitan, umuwi na kayo nang mangyayari ang inihiling ninyo ayon sa inyong pananalig. Amen. Noon gumaling ang alipin ng kapitan. Amen. Anong narinig nyo? Gumaling. Hindi, sabi ni Jesus, umuwi na kayo. Oh, what are you waiting for? Na ang ibig sabihin niya sa kapitan, umuwi ka na. Pinagaling ko na yung alipin mo dahil sa iyong pananalig. Na sinasabi ng Panginoon ngayon, huwag ka nang magalala. Magpuri ka na. Kasi lahat ng inyong kahilingan ngayon, tinugon na ni Yahweh El Shaddai. Amen. Number 2, to remember, powerful, full of wisdom ang salita ng Diyos. The Word of God is powerful. It can bring hope, restoring the brokenness. The restoration of the brokenness. Ano bang mga nawasak na? Puso talaga. Puso talaga. Puso agad. Huh! Kay lupit. Kay lupit ng kapalaran. Ikaw laging sawi na lamang. The Word of God, powerful, can restore all a broken-hearted. Amen. Broken family. Lahat ng broken, i-restore ng salita ng Diyos. Sapagkat, sabi ng unang Pedro, Kabanata 1:23, sapagkat muli kayong isinilang. Amen. Muli kayong isinilang. Amen. Anong ibig sabihin nun? Born again. Nangisilang ka sa mundong ito. Muli ka nang isinilang, may bagong buhay ka na. At ang mga taong may bagong buhay, wala siyang pag-aalala. Amen. Mga problema yan, sisiw lang. Amen. Ibig sabihin ba ng ganito, sisiw? Okay. Sapagkat muli kayong isinilang, hindi sa pamamagitan ng binhing nasisira, kundi sa pamamagitan ng buhay at walang kamatayang salita ng Diyos. Amen. Amen. O ako na lang din. Amen. Alam mo, walang mahirap sa akin. Pag hindi nag-i-amen yung mga kasama ko, ako na lang. Pag hindi rin kayo papalakpak, ako na lang din ang papalakpak. Okay? Ito na yung bagong pagsilang sa atin eh. Punong-puno tayo ng pag-asa. At mga kapatid, ang salita ng Diyos, mabisang tagapagturo. Tinuruan tayo dito ng maraming bagay eh. May natututunan ba tayo sa tuwing tayo'y nagpe-fellowship? Amen. Ano na ang mga pangunahing naituro sa atin ng salita ng Diyos? Unang-una, ano ang natatandaan mong gandang turo ng salita ng Diyos? Ang magmahal tayo ng tapat. Sinong nagmamahal ng tapat? Siyempre kami. Paano ka ba magmahal ng tapat? Looking through.
na ginagawa mo ang lahat, ni kahit makita ka o hindi ng kapwa mo, gagawin mo ng tapat ang pagmamahal sa Diyos. Amen po? Amen. The Word of God teaches us to know and learn more. Matuto tayo ng marami pang matutunan. And how to give thanks to God. Kung paano tayo tunay na magpasalamat sa Diyos. Amen po? Tinuruan tayo ng Panginoon kung paanong ganap na magpasalamat sa Kanya. Hindi lamang sa salita, kundi kasama sa gawa. Everybody say gawa. Gawa. Kasing hawig pa naman yan ng salitang ngawa. Ang pasasalamat hindi lang sa ngawa, kundi sa Gawa. gawa. Kung marunong ka mag-give thanks, tuturuan ka niya ng Panginoon. Amen. Everybody say, thank you Thank you so much. so much. Thank you, Lord, so much. Thank you, Lord, so much. Alam nyo ba kung ano ang thank you so much sa Spanish? Hasta la vista. Ay, hasta la vista. Ha? Gracias. Hasta la vista? Gracias. Gracias. Muchas Muchas gracias. gracias. Narinig ko, muchacha. Muchas gracias. Sa Macau kasi, Portuguese. Kahawig doon ang parang Spanish. Kaya yung mga ibang kanilang sinasabi na iintindihan ko. Tinidor, kutsara, silya, La mesa. platito, La mesa. guapito, Ay, ako. Yun, mga ganon. Naintindihan ko yun sa kanila eh. Guapito, ako. At sa dikaw, hindi daw ikaw. ay. So, muchas gracias. Gracias. Sabi nung Spanish, when you say the right words, the right language, the right speaking muchas gracias, no, not gracias, gracias. Yan, gracias. Muchas gracias. Everybody say gracias. Gracias. Yang mga Pilipino, masyadong gracias. Sabi niya, muchas gracias. No. When you say muchas gracias, you have to keep out your tongue. Au. Gracias. Everybody say, muchas Muchas gracias. gracias. Ay makulit yung Pilipino. Sabi niya, you keep out your tongue, Pilipino. Sabi niya, muchas gracias. O di nagkaunawaan din. Nakita niyo? Sabi niya, muchas gracias. O di nilabas talaga yung dila niya. Eh di, hindi na nakaimik yung Spanish. Muchas gracias. Palakpakan natin ng Diyos. Thirdly, authoritative. Sabi niyo po, authoritative. Because the Word of God is authoritative, it has the power to convict individual sin. Kaya pag nakapakinig ka ng salita ng Diyos, yung konsensya mo, nakukonvict ka. Yung kasalanan mo, mayroon kang conviction. In that conviction, to conversion. Dahil yung salita ng Diyos, authoritative, kinukuman ka, na kung nagkasala ka, magsisi ka, sapagkat sa pagsisisi, ay papakinggan ng Diyos ang dalangin ng mga taong matuwid sa harapan ng Diyos.
Mas maganda yan kung sabay-sabay, mga kapatid. Amen ba? Amen. Because the Word of God is authoritative, provide us guidance to transform our minds and heart. Amen po? Para mabago ang ating isipan, pati ang ating... Kayo lang nakarinig ng sagot. Sabi niya, kalooban. Transform our mind and heart. Nababago nito ang ating isipan at ang ating kalooban. Yung mga pag-aalangan natin, nabibigyan ng linaw dahil sa salita ng Diyos. Panghawakan nyo ang pangako ng Diyos. Na pag sinabi niyang sasagana ang buhay mo, sasagana ang buhay mo. Susuplayan ka ng pagpapalang hindi na uubos mula sa langit, panghawakan mo, gagawin ng Diyos sa iyo yon. Kaya lang tuturuan ka ng Panginoon para matupad ang pangako niya sa iyo that God shall supply all your needs according to His riches, glory of Christ Jesus. Amen po? Sinong naniniwala doon? Yung sigaw nyo, sigaw ba ng kagalakan yan? Parang ano eh. Parang ang bigat sa kalooban. Sinong naniniwalang uuwing masagana ang buhay? Follow the instruction. Kung gusto mong lumigaya, kung gusto mong mapagpala ng ang buhay, sundin mo ang utos ni Yahweh El Shaddai. Amen po? Sa Bible, mayroon kwento sa Book of Acts. May kwento doon sa chapter 5. Pag binasa mo yung 1 to 10 ng Acts chapter 5 verse 1, ay mayroon kwento doon, ang pangalan niya si Ananias at si Sapphira. Pakinggan nyo, maliwanag yan, Sapphira. Diyan tayo minsan bumabagsak, Sapphira. Ang lalaking ito, nagngangalang Ananias kasama ang kanyang asawang si Sapphira. Nagbinta ng bahagi ng kanilang ari-arian. Ngunit nagtago siya ng ilang bahagi ng pinagbilhan at sinang-ayo na naman ito ng kanyang asawa. Pagkatapos, dinala niya ang natirang halaga at ibinigay niya sa mga apostol. Nagtanong si Pedro, Ananias, bakit ka nagpalinlang kay Satanas? Nagsinungaling ka sa banal na espiritu at itinago mo ang ilang bahagi ng pinagbilhan ng lupa ninyo. Hindi ba't ikaw ang may-ari ng lupa bago mo yon ibinagbili? At nang maipagbili na, hindi ba't ikaw rin ang nagpapasaya kung ano o nagpapasya kung ano ang gagawin mo sa pera? May kausap pa ba ako? Paano mo nagawang magbalak ng ganito sa iyong puso? Hindi ka sa tao nagsinungaling, kundi sa Diyos. Nang marinig iyon ni Ananias, natumba siya at namatay at inilibing. Dahil sa pandaraya niya sa Diyos, natumba siya at namatay at inilibing. Sabihin mo, katabi, narinig mo yung dahilan
ng pagkatumba niya. Then, Namatay. ano ang dahilan? Sa kanyang daraya sa Panginoon. Sabi mo, thank you Lord, Thank you, Lord. sa paalala. Hindi na kita dadayain. O, dahan-dahan lang, baka marinig ng katabi mo. Pagkaraan ng mga 3 oras, pumasok ang asawa ni Ananias. Sino yung asawa niya? Yan, basta sa pera. Wala siyang kamalay-malay na nangyari sa asawa niya. Tinanong siya ni Pedro, sabihin mo sa akin, ito ba ang halaga ng lupaing ibinenta ninyo? Sumagot si Sapera, oo, iyan nga ang halaga. Kaya sinabi ni Pedro sa kanya, paano ninyo napagkasundo ang subukin ng Espiritu ng Panginoon? Nandiyan na ngayon sa pintuan ang mga binatang naglibing sa asawa mo. At bubuhatin ka na rin nila palabas. Lingon-lingon nga kayo sa tabi, baka nandiyan na. Noon din ay natumba si Sapera sa harapan ni Pedro at anong nilibing? Namatay muna. Namatay. Mahirap dayain ang Diyos. Hindi tayo maka-amen. Pero minsan umangal na rin si Yahweh. Pero dinadaya ninyo ako. Nagtanong ang mga taga-Hong Kong, mga Israelita, saan ka namin dinadaya? O di kayo na rin ang sumagot. Alam nyo, yan ang namimiss ko sa inyo. 26 days ako dito last year. Short term lang. Nasundan ngayon ng another 14 days. Pang-short lang tayo. Amen po ba? So, sabi nila, Yahweh, dinadaya ninyo ako. Sabi ng mga Israelita, magtanong tayo, sa anong paraan, Lord? Sa mga ikapo, handog, at ano pa? Shed faith, offering, thanksgiving offering. Tandaan nyo, nag-start na tayo ng preparation. Mayroon tayong gaganapin na isang anniversary ngayon pa lang i-declare na natin ang tagumpay. Kaya lang magtatagumpayan ng todo-todo dahil mayroon tayong gagawin na pakikipagkaisa. Mahina na yung amen sa pakikipagkaisa. Sinong makikipagkaisa? Hindi tayo mag-iisa-isa. Now, hindi nagkakamali ang salita ng Diyos. Pakisabi sa katabi mo, hindi nagkakamali ang salita ng Diyos. Natataho nito, huwag nyo nang ulitin, ako na lang. Natataho nito kung anong nakatagong baho at bango sa kasulok-sulukan ng buhay natin. Walang makapagtatago sa Diyos. Psalm chapter 18 verse 30, every word of the Lord proves to be true. Every word of the Lord proves to be true. When you trust in God's word, you can be able to make your trials being a pillow. Not fellow, but pillow. Kung magtitiwala ka sa Diyos, gagawin mong mga unan ang mga pagsubok na dumarating sa iyong buhay. Yun ay kapag nagtiwala ka sa Panginoon. Taas kamay ang nagtitiwala sa Panginoon. Naalala niyo si Daniel? Sino si Daniel? Tatay mo?
Palakpakan ng Diyos! Masaya lang tayo. Ulitin ko, ang pagkamasayahin, medisina sa katawan. Di mo na kailangan maghanap-hanap mga herbal-herbal. Magsaya ka lang, magsaya. Tawa ka lang ng tawa. Kawat wala kang kasama. Oh, maniwala kayo mga kapatid. Amen ba? O, tingnan mo katabi mo. Okay. Si Daniel sa lumang tipan. Mo? Amen po ba? Sa panahon ni Haring, anong David? Napuot ni Sarba? Ni Dario. Ni Darius. Di ba? Na lumabag siya sa utos. Diba? Nanalangin siya. Bawal ang panalangin eh. Si Haring Darius lang pwedeng manalangin. Pero si Daniel nanalangin. Eh nung panahon na yon, maraming tumitingin sa kanya. Sinumbong siya. Noon pa man buhay ng mga sumbongero. Anong ginawa ng hari? Pinatawag, Daniel, totoo ba yon? Totoo po yon. Alam mo ba kung anong pataw na parusa sa'yo? Alam ko. Ihulog ka saan? Saan? Oo, sa baba. Ihulog sa baba. Kaya wala naman inihulog sa taas. Ihulog siya sa kulungan ng leon. Na yung mga leon gutom na gutom. Sariwang karne ang kanilang kinakain. Eh, si Daniel, ihulog. Nalungkot ang hari. Sabi ng hari, sana ingatan ka ng Diyos mo. Hindi makatulog yung hari. Kita mo, siya yung gumawa, di makatulog. Kaya yung lahat ng mga naninira sa inyo, hayaan nyo na, hindi yon makakatulog. O nakakatuwa, di ba? Pero kung ikaw naman ang nanira, hindi ka rin makakatulog. Kinamadaling araw pa yung hari, gumising agad, takbo doon sa kulungan. Pagkatingin niya, wow, nakita niya. Ang sarap ng tulog ni Daniel. Saan nakaunan? Sa likod ng leon. Amen po? Kaya ang mga problema mo, kasing tigas man yan ng leon, kapag nagtiwala ka kay Yahweh, sasamahan ka ni Yahweh El Shaddai. Amen po. Finally, magandang balita, huwag ka nang umawit. With Deuterocanonico, awit at ang mga pusong wasak ay kanya ring lulunasan. Ang natamo nilang sugat ay bibigyang kagalingan. Sinong gusto ulit gumaling? Sinong gustong answered prayer? Naniniwala ba kayo? Na answered prayer na kayo? Sinong gustong umuwi na? Ayaw. O baka mapinalty ako. Sinong gustong umuwi na? Sinong gustong sumalo na? Masaya nga talaga kayo. Napapanood ko lang kayo, nasa Macau ako. Si Brother Bay, igsoon, ambot. Ang dumating sa inyo ngayon, tugang, inda. Yung ambot sa Bisaya, sa Bicol, inda. Inda si mo. Tugang, inda. Sabi sa Bisaya ni Brother Bay, igsoon, ambot. Handa na kayo? Amen. Naniniwala kayo sa kapangyarihan ng Diyos? There is power in the name, in the words of God.
Simula ngayon, ang prayer request nyo, lalagyan nyo laging kabahagi ka sa pagdiriwang, sa paghahanda ng pagdiriwang ng at Pasko. Isama nyo na yon. Isama nyo. Ilang araw na lang yan. Okay. Yakapin ang mga daladalahan. Buksan ang kalooban. Just remember, the Word of God is powerful, alive and powerful. Strength in the name of the Lord. There is power in the name of the Lord. There is hope in the name of the Lord. Blessed is he who comes in the name of the Lord. Kung napapagtantya mo na yung nagawa mong pagkakamali nagiging hadlang, My plans are harapin mo ang Diyos. And when Hingi ka ng my tawad sa strength Panginoon. is nearly gone, when there's nothing left to do but just depend on you and the power of your name. And as we call upon your name, your strength through weakness to show, we can know the Master's plan extend. Taas mo sa Panginoon ang mga daladalahang yan. Sabihin mo, Panginoon, maraming salamat sa biyaya ng iyong mga salita. Binubuksan ko ang aking puso. Panginoong Yesus, tinatanggap kita. Mula sa araw na ito, ikaw ang maghari sa buong buhay ko. Pagpalain mo po ako. At sa oras na ito, inaangkin ko na ako'y pinatawad mo. Nilinis ganap ang aking buhay. Panginoon, ang kalooban mo ang siyang mangyari sa buhay ko. Maniwala ka na sa araw na ito may ginagawa ang Diyos para sa iyo. Ama naming Diyos na makapangyarihan, sa oras na ito, sa iyo ko buong pusong ipinagkakatiwala ang aking mga kapatid, ang kanilang mga kahilingan, ang kanilang mga prayer request, ang kanilang mga kalagayan. Ikaw ang nangako na makapangyarihan ng iyong mga salita. Habang ito'y aming tinatanggap, pinapakinggan at naniniwala, may ginagawa ka ng himala sa aming mga buhay. Himala ng kalakasan, himala ng kagalingan, himala ng paglaya sa lahat ng tanikala na ginapos ng demonyo sa aming buhay. Panginoon, maraming salamat sa oras na ito. Kapatid, tanggapin mo yung kalakasan mo. Tanggapin mo yung kagalingan mo ngayon. In the mighty name of Jesus Christ of Nazareth, be healed! Be healed! Receive your healing. In Jesus' name. In Jesus' name. In Jesus' name. Sabihin mo, I am healed. I am healed. I am free. I am free. I am healed. I am healed. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Amen. Ibaba nyo yung mga hawak kamay. May gagawin tayo ngayon. Find your partner. Dahil tayo ay mga prayer partner. Ang unang isasagot mo, Panginoon, paghahandaan ko. 1 plus 1. Panginoon, paghahandaan ko. Ang pangalawang isasagot mo sa parating na anibersaryo at Pasko. Sa parating na anibersaryo at Pasko. 3 plus 3. 2, 3, 4, 5, 6, 7. Sa parating na anibersaryo at Pasko. Parang nagkawatak-watak. Okay, pangatlo.
Makikibahagi ako, Yahweh El Shaddai, promise. Makikibahagi ako, Yahweh El Shaddai. Promise. Pero sa akin kayo nakatingin. Hindi Sabi niya, promise. 7 plus 7, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Makikibahagi ako, Yahweh El Shaddai. Promise. o practice lang yon. O ito na final. Matatandaan nyo? Sino nakakatanda sa choir? Paghahandaan ko. Yung choir, kayo maglilid Hindi ko na uulitin. Aragoy. Sa microphone nyo. Oy, microphone nyo daw. Ano yung una? Paghahandaan ko. Anong paghahandaan ko? Panginoon. Noon, paghahandaan ko. Paghahandaan. Pangalawa, Ang sa parating na na anibersaryo at Pasko. Pangatlo, makikibahagi ako, Yahweh El Shaddai, El Shaddai, promise. 1 plus 1. 1, 2, 3. Panginoon, paghahandaan ko. 3 plus 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ang paparating na anibersaryo at Pasko. 7 plus 7. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15. Makikibahagi ako, Yahweh El Shaddai. Promise! Yes! God bless you. Woo! Seyo. Next seyo. Basta God bless you. makikibahagi Count po your kami, blessing. promise. Mga kapatid, manatili po tayo nakatayo at tayo ay magsasalmo. Pero pagkatapos magsalmo pa mga kapatid, may panawagan po dito. Isang amo po si Jessica Stanford, live out, pregnant, due on February. Telephone number 6587-3687. Dito lang po sa Saikong. At mga kapatid, atin pong samahan ng ating kapatid na si Sister Lolita Peña sa pananalangin ng Psalm Salmo. 91 po. Manatili po tayong makatayo at sabay-sabay nating dasalin ang Salmo 91, awit ng pagtitiwala sa Diyos. Siyang naghahangad ng pagkupkop ng kataas-taasan at nananatili sa kalinga niyong makapangyarihan. Makapagsasabi sa kanyang Panginoon, muog ka't tahanan. Ikaw ang aking Diyos, ang Diyos na tangi kong pinagtiwalaan. Ika'y ililigtas niya sa panganib sa umang nabitag. At kahit anumang mabigat na salot, di ka magdaranas. Lulukuban niya sa lilim ng kanyang malabay na pakpak. Sa kalingan niya ay natitiyak mo na ikaw ay ligtas. Iingatan niya at ipagsasanggalang pagkat siya'y tapat. Pagsapit ng gabi, di ka matatakot sa anumang bagay. Maging sa gagawing bigla ang paglusob, pagsapit ng araw. Ni sa ano pa mang darating na salot, pagkagat ng dilim. Di ka matatakot sa kasamaan mang araw kung dumating. Kahit na mabuwal sa iyong harapan ang 1,000 tao, sa iyong paligid ang bilang ng patay maging 10,000. Di ka matatakot at natitiyak mong di ka maaano. Ika'y nagmamasid at sa panonood iyong mamamasdan. Yaong masasama ay makikita mong pinarurusahan. Sapagkat si Yahweh ang iyong ginawang tagapagsanggalang at ang pinili mong mag-iingat sa iyo'y kataas-taasan. Di mo aabuting ika'y mapahamak at walang daratan, kahit anong uring mga paghihirap sa iyong tahanan. Susuguin niya ang maraming anghel, sila'y susubaybay. Kahit saang dako ikaw maparoon, tiyak iingatan. Sa kanilang palad ay tatayo ka't silang magtataas, nang hindi masaktan ang mga paa mo sa batong matalas. Kahit ang tapakan mo ay mga leon
ahas na mabagsik, di ka maano sa mga serpiente at liyong mababangis. Ang sabi ng Diyos, aking ililigtas ang tapat sa akin, at iingatan ko ang sinumang taong ako'y kikilanlin. Pag sila'y tumawag, lagi ako handa silang pakinggan. Aking sasamahan at kung may hilahil ay sasakluluhan. Aking ililigtas at ang bawat isa'y pararangalan. Sila'y bibigyan ko't gagantimpalaan ng mahabang buhay at nakatitiyak ng tatamuhin nila'y kaligtasan. Maaaring ipinid ko ang langit at hindi pumatak ang ulan. Maaaring magpadala ko ng mga balang upang salantain ang lupaing ito. Maaaring palaganapin ko sa aking bayan ng salot. Ngunit sa sandaling ang bayang ito na aking pinili ay magpakumbaba, manalangin, hanapin ako at talikdan ng kanilang kasamaan. Diringgin ko sila, patatawarin ko sila, at ibabalik ko sa kanilang lupain ang katiwasayan at kasaganaan. Ito ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Mga kapatid, kami po ay nagpapasalamat sa inyo sa pakisa nyo sa araw na ito. At dalangin po namin na muli tayo magkikita sa Sunday. God bless us all. At ulitin ko po kung sino ang nangangailangan ng employer. Ang pangalan po ng employer is si Jessica Stanford, live out, pregnant due on February. Dito lang sa Saicong, telephone number 6587-3687. Salamat po and God bless us all. And see you all on Sunday, next Sunday. God God bless us bless all. and bye-bye.